Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong si Senatora Imee Tambalina Marcos Duterte. Kasi mukhang nagdadrama na naman to, no? Ito yung tungkol sa kanyang re-election at tungkol dun sa isang video niya na kung ano naman ang pinagsasabi sa atin, ang mukong-mukong talaga no? Ngayon, mukhang susuplakin po siya dyan ng ating magiting na AFP Chief of Staff General Browner, kasi may nakita po tayong video dito sa UNTV na mukhang kung yung itong senadora ay nananakot, ito naman ating AFP is may inassure sa atin. Gago talaga itong si senadora Tapos, isisingit natin mga kababayan at kaibigan ay yung sa Pogo. Mukhang galit po ang mga senator dito sa isang ahensya ba to ng pamahalaan o ano. So okay mga kababayan, no? Bago po tayo magpatuloy, tayo po'y magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa nagsishare ng kanilang blessings through super chat, super thanks, super stickers, the likes of si Ilocana Kana, si Wanabet, si Bet M, si Lola Carclea, ano? So, yun po, sila po, no? At yung iba pa po, no, na hindi bumibitaw sa atin, na simula nang inopen natin ng membership, nandyan na sila, no? Nandyan po, si shout out natin, si Ate Marie Cris Hernandez, si Ilora, si Kai, si Tita Aurora, sa buong Palawan, Zambales at Norte, sa advocates ng West Philippine Sea, no? Doon po sa mga gago na mga dead shit na nagsasabing walang West Philippine Sea. Hoy, umamin na yung amo ninyo. Sinasabi niya, atin ang West Philippine Sea. Gago. O ngayon, di ba basag kayo? Sa ating mga kasundaluhan, mga magsasakat, mga ngisda, sa mga OFWs, mabuhay po kayo. Kay Aichang, Miyu, Wanabet, Bet M, Toda Analisa, si Senchang, si Mary Ann, no, mga taga Japan, mga konnichiwa ladies, at sa mga Lady M naman natin, si Mami B, Mami Peng, na ipagdasal natin may sakit, no, ganun din si mother ni Aichang, at si Direk Freddy na isa pong admin supporter, no, pagdasal po natin si Direk Freddy, no. Medyo precarious fragile yung kanyang condition, no? Pero papasambat malakas ang ating prayers, bubuti ang mga kalagayan ng mga yan, no? Walang makakatumba sa lakas ng prayer, at pag yan ay sinagot ng Diyos, ay nako, blessings overflowing, di ba? Sabi nga sa Malakay, try me. Nandun yan, basahin nyo sa Malakay, the last book of Old Testament. Yung tithing kasi yun, tithing. Nagagalit ang Diyos sa mga Israelites. Bigyan ko lang kayo ng kwento. Gagalit siya kasi sabi niya, try nyo ako. Bigyan nyo ako ng nararapat na tithes. Yung 10% daw sa kanya. Yun ang hinihingi niya sa mga tao niya. Tignan ninyo kung anong magagawa ko when I open the floodgates of heaven. Ibig sabihin, ibigyan nyo nararapat sa akin at katanggap-tanggap. Tignan nyo kung hindi ko kayo buhusan ng walang sawang pagpapala. Ganon po yan. Sa prayer naman, if we pray all together, narinig ng Diyos, no, tinanggap niya, blessing will overflow. Diba? Ganon po yan. Nandiyan po si Lorna Rafael, si Maritel T, si Ate Maite, Mama Lu Parker, Malditang Lola, Rebecca Lagmay, si Ilocana Kana, Carclea, si Hattori, sino pa ba? Si Suset, nakakalimutan ko palagi, si Suset Balisteros, yung mga friends for PBBM, shout out po lahat sa inyo, yung mga iba pang grupo, no, na sumusubaybay kay Tokis, maraming salamat po, kay Red, kay RN Tusens, Muhammad, Danny Reynado, si Horacio Pantala, si Berna Villapuerte, si Ate Jean Jagers from UK, nakakalimutan ko rin yan, no? At doon pa po sa iba, maraming salamat, no, sa walang sawa niyong pagsuporta sa ating mumunting channel. Si Kai po, yan, nilalako niya ang ating channel, kaya malapit na po tayong mag 37,000, no? Salamat
Congratulations. Thank you, Lord. Okay? So, unahin muna natin mga kababayan, ito pong balita sa Philstar Global. Ang background po nito is yung pong PAGCOR. Nung nandun po siya sa Senate hearing, I think the last Senate hearing ng about sa Pogo kay Senator Risa Hontiveros at Senator Wing Gatchalian, may isiniwalat po siya na meron daw former na official ng Duterte administration na naglalabi sa kanila, nangialam para mapabilis yung mga pag-ano ng mga illegal pogos. Nakialam. Meron pa silang statement, no? I don't know kung nandito pa sa computer ko o na-delete ko na yung dokumento na yan. Pero may statement po, ayan po, na-save ko pa. Ayan, no? PAGCOR says ex-cabinet official trying to intercede for pogos. O, kasi nga, bilyon mga kababayan, bilyon. Diba? Yun na nga lang magkaroon ka ng milyon every month. You are rich beyond compare. Ika nga. Diba? Sabi ni Mel Chanco kay Madam Meldy. Milyon sa isang buwan ang pera mo, ang pumapasok sa bank account mo. Abay, you can do whatever you want. You can go travel the world. Money is not a problem for you. It's how to spend that money is the problem. Diba? RN 2 cents? Pag ako may ganyan, milyon, ilang milyon kada buwan, ay nako, I will live like a king. I'm gonna stay in Vegas penthouse. Diba, Elora? Diba? Oh, I'm gonna stay at the Maldives. Diyan, di ba? Asan ba yung lugar ng couples retreat? Saan ba yun? Yung moving couples retreat. Anong lugar yon? Kay Mark Ramos, pupunta ako dun. Magandang lugar yon. Cayman Island. Kay Boss Chip Amoser, di ba? O, panoorin nyo po yan. Subscribe nyo yan. Si Boss Chip Amoser, si Kakopi, si Munting Tinig, no? Si Alibuga, Mami Peng, si DJ Byron Music TV. Yan. Magagaling yan. Mahuhusay. Okay? O, biruin nyo, nag-i-intercede. Siyempre, pag ikaw ay nagla-lobbying, alam nyo ba yung mga lobbyist na yan? Alam nyo kung anong mga daladalang mga offer ng mga yan? Parang pharmaceutical. Lobbyist, punta ka sa Congress Hall. May gusto kang ipa-approve, ipa-sponsor na batas about dito sa bagong gamot na to. Kausapin mo yung senator na to. Kung nandun siya sa committee chairmanship. Kaya alam nyo, yung mga dyan sa Senado, sa Kongreso, may mga lobbyist dyan. Oo. Dyan na lang sa FDA, ikaw ay magpapa-aproba ng mga gamot. Yung kumpare ko, kaibigan ko, ha? Meron silang pharmaceutical company, nakaupo siya sa board. 2 company, nakaupo siya sa board. Kinikwento niya. Ilang milyong piso ang nagagastos nila ng mga padulas. Ganun. Para lang mapa-oo yung mga opisyal. Maipasok yung kargamento nila. Padulas. Ganun. Tingnan nyo dyan sa Bureau of Customs. Di ba? Yung kinikwento ko sa inyo, kinento sa akin yan ng dati kong tauhan. Na ang tatay niya ay nagtatrabaho sa custom pero hindi sila mayaman. Bakit ko alam? Napuntahan ko yung bahay nila eh. Ha? Wala po eh. Sabi ko, naisip ako, akala ko ba sa custom nagtatrabaho tatay nito? Hindi naman pala malaking tao sa custom. Kumbaga batang feeder. Oh. Biro nyo ang kwento sa custom ha. Ito po, Commissioner Rubio ha, huwag kang magalit sa akin ha. Kwento lang po ito, di umano. O ako, ha? Ako yung may kargamento. Pupunta ako dun. Dala ko yung mga bill of lading. Pagpasok ko niyan, papasok pa lang ako sa sentry, may guard na yan. Yun ang kwento sa akin. Di umano ha, Secretary Rubio. Ewan ko lang kung nagbago ka na. Ito yung kwento sa akin. Bago ka makapasok, may guard. May tao dyan. Papakita mo. Pero yung pagbuklat, may 500 na. Yun, pasok. Meron sila niyan. Ngayon, siyempre, pagpasok mo, punta ka sa officer na gano'n, punta ka dito, siyempre, may ano ka na. Kung sino yung mga pupuntahan mo, may karga na yan. May karga na. Paglabas mo,
may karga ulit. Doon sa Sentry, the same na yung entry point mo, exit point mo, may karga yan. Kaya sabi nga nung tauhan ko dati, di umano, sir, yang mga yan, dyan lang sa Sentry, yung entry-exit, hindi po nila iniisip yung sahod nila every quincenas at 30. Baliwala po yan. Maski na ilan man ang sahod nila dyan, maliit man o malaki. Kasi sa araw-araw na sino man yung mapwesto doon, kung 24/7 operation yan, ilang tao yan, ilang rotation yan, 3. Diba? 8, 8 hours, 8 hours, 8 hours. Meron kang morning shift, night shift, saka yung early morning shift, diba? O whatever, kung anong oras, 6 to 2, 2 to 10, 10 to 6, diba? Tama ba? O 3 yun eh. 8, 8 rotation, diba? Sir, yung unang shift, kung magkano na kolekta niya, kanya na yun. Mag-iiwan lang siya ng 500 pesos. O kung magkano ang gusto niya, yung usapan nila. Yun lang. Tapos siguro, magbibigay lang siya doon sa bisor niya. O, ganun na. In everyday, sir. Magkano kita niyan compare doon sa sahod nila ng 15 at 30. Ganun po yung kwento sa akin noon, Secretary Rubio. Huwag kang magagalit, di umano. Baka nagbago ng patakaran mo. Ang kinekwento lang natin dito is how this rampant corruption in our country. Ganyan po ang mga lobbyists. Ang mga lobbyists, lalo ng mga pharmaceutical, bibigyan ka niyan. Anong gusto mo? Cash or in kind? Oh, anong gusto mo? Para pumirma ka lang dyan. Oh, I want this. Pero ganito gawin mo, ha? Kailangan hindi matray sa akin yan. Oh, malay mo, meron pala siyang secret bank account dyan sa yung sa Switzerland. O kaya, may bagong labas na kotse. Ito gusto ko. O kaya, gusto ko ng 1-year pass dito sa massage na to. O di kaya, yung kulachichi ko, gusto daw ng Hermes bag eh. Ito daw eh. Diba? Ganon! You can name your price. Lalo na pag pharmaceutical. Biruin mo yung gamot. Out of the na yan. Tapos na. Ha? Ang total price lang yan, sabihin mo. Example lang to, $1. Pero pagbating sa market, umaabot ng $500. Out of pocket mo, kung wala kang insurance, bayad ka ng $500 sa isang tabletas. Pero ang totoong presyo ay $1 lang. Ganyan! Babawiin nila yung pinampadulas nilang pira. O ito, sino ito? Sino itong ex-cabinet member ni Digong na naglalabi? Ibig sabihin, lobby. Lobbyist. Umaayos, umaareglo. Pero bago ka umareglo, dapat meron kang dala-dala. Iyan na nga lang mga kababayan, simpleng suhol. Ha? Ako, nakita ko yan. Doon ako sa doktor ko, yung luma kong doktor. Kita ko, habang nag-aantay ako, may papasok na medrep. May dala-dala yan. Pero may dala-dala rin siya. Ano yung dala-dala niya? Pampadulas niya doon sa doktor. O di kaya doon sa sekretarya ng doktor. Yun, iaabot lang niya. O this is for ano. Diba, simpleng suhol? Maski na drinks lang yan, ganyan. Diba, simpleng suhol. Paano pag hindi na yun ang kailangan ng doktor? Iba naman. Sasabihin, pag ito, inirekomenda mo, inireseta mo, ganito ang porsyento mo. Diba? Kayo nga. Ganun ang kalakaran sa negosyo. Eto, sino, kung sakasakali man, na kinagat ito, nung mga nandyan sa PAGCOR, sino yung nakausap nitong ex-official na ito, ex-cabinet member na ito, at ano ang nakuha nila dito sa ex-cabinet na ito para aprubahan nila ito? Ha? Lobbyist siya eh. Aside from being a local cabinet member, he or she is also a lobbyist. Meaning, she is giving something in return. Diba? Hindi naman pwede lang na, ganito. Ikaw ha? Pag di mo inapruba niyan, ganito. Hindi pwede. Kailangan, para tumahimik ako, give me something in return. Diba? Sige nga, tama nyo kung mali ako. Yan nagalit po ang mga senator.
Sino tong mga senator na to? Si Francis Escudero, si SP, said if PAGCOR fails to name this former cabinet official, then his colleague Senator Risa Hontiveros and Sherwin Gatchalian should unmask him. Ayan. Tama lang yan. Para po ibuko ninyo. Be transparent. Wala na to. Labasan na to ng baho. Kasi kung walang masasampulan dito, it will continue at magiging worse pa. Ganyan po ang nangyayari sa ating bansa. Hindi na mawala ang walang sawang pagkurap, walang sawang paggawa ng mali ng mga government officials. Kasi hinayaan, walang accountability. Bakit? Because of the term lobbied in return. I am a lobbyist. What should I get in return? Yun namang kabila, okay, I will side with you, but what will I get in return? The word return. Ano ang balik sa akin? Ano ang mapapala ko pag ikaw ay pinagbigyan ko? Ganun lang yan. O diba, RN 2 cents, o gusto ko, yearly pa sa Pegasus. Ilora, wag mo nang sabihin kay kung ano yung Pegasus. Baka magtanong na naman yung bata na yan, ha? Diba? O di kaya, dapat, may yearly pass ako sa, movie cheater. Ganyan. Kasama ko ang aking juwawit. O, diba? O may bagong labas na Toyota car, baka naman. Ganun lang yan eh. O gusto ng misis ko, every cherry blossom, pupunta kami diyan. 5 years consecutive. Ganun lang. O sige, basta ba naman O, sige, akong bahala. Titingnan natin. O, di ba? Di ayos na ang buto-buto, RN 2 cents, ganun lang. Ako nga experience, sabi ko sa inyo, kinuwento ko na to. Yung business partner ko, nagtayo kami ng computing business dati. Yung automation ng mga bangko. Pero nyo, yung purchasing manager ng isang bangko, government yun Hindi ko nasasabihin ko anong bangko yun. Pero nyo, talagang inawitan yan. Laki ng gastos namin dun. Charge to the company lahat. Bawas lahat yun dun sa kikitain namin. Ang laking pera na nung 150,000 nun, year 2000. Laki nun. Pero naubos yun dun dahil kailangan i-reimburse ko yung business partner ko nung ginastos niya sa pagmamantika niya dun sa laula na yun Ganid Dalawa daw isa may asawa, 2 girlfriend. May bagong cellphone na labas, sige, hanap kami. Kung gusto niyang magkape sa ganito, ewan ko. Ganun di ba? Hindi na alis yun. Kahit nasaan naman, kung nakikipag-negotiate ka, lalo na kung may negosyo ka, sa mga bidding, ng mga public bidding. You know what to do, di ba? Pataasan ng offer. Hindi yung offer na yung sa bid, kundi offer in return. Di ba Di ba? Nagalit po si SP. PAGCOR should name the official. If not, then the committee chaired and headed by Senator Risa Hontiveros and Gatchalian should unmask this official, so that not all former high-ranking officials will not be looked upon with suspicion. Tama nga naman. Sino? Para hindi po tayo maghaka-haka. Baka lahat sila, iisipin natin. Maganda, edi mini-mini-mini mo. And find out if she or he violated any law. Ayan. Ang sabi dito ni PAGCOR Chief Executive Officer Alejandro Tenco said that those investigating the suspicious activity from former POGO licenses must also look into the role of former officials and their conduits, yung mga kasamahan, in the grant of licenses to POGO applicants with dubious backgrounds. Lifestyle check. Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III issued a similar call. To be fair to all former cabinet members, PAGCOR should reveal the identity of this person so he or she can defend herself. Si Joel Villanueva, ino-urge ang PAGCOR to drop the names. Ika nga ni Senator Jinggoy, name names. Duwag ka, PAGCOR, pag di mo sinabi yan. Duwag ka, Tenko, pag di mo yan sinabi. Baka naman nag-float ka lang ng idea para to cover your misdeeds. Di ba? Ano ang kinasangkutan mo dyan? Bakit ngayon mo lang nilabas yan? Dahil naduduwag ka? May threat sa buhay mo? O nagtatanong lang
pagkorchip, tengko. Kung matapang ka, ilabas mo yan, wag kang maging si Bato. Dahil si Bato, softy. Oh, di ba? Sabi ni Villanueva, name the officials. Oh, ganyan na naman siya, di ba? Sino pa? Okay, tapos ito namang Pagcor, pinalitan ng kanilang Pogo. Iba na ng pangalan, ha? Internet gaming licenses na daw. Kahit napalitan mo pa yan ng pangalan, pero hindi ka naman nagpalit ng mga personalidad dyan, wala pa rin. Ginagago nyo lang kami. Oy, kung ang procedure nyo ay ganun pa rin ang kalakaran, walang mangyayari. Ha? Hindi ko na po babasahin dito yung mga storytelling nila. Di ba? Baguhin mo yung pangalan ng Pogo. Ginawa nilang internet gaming licenses. So what's new? Do you have a new procedure? Do you have a new people there? Did you do the cleansing of your personnel who are what? Did you do the proper investigation of your personnel who are involved in these scrupulous activities? Sa mga lobbyists? Sa mga illegal pogos? Wala. Pinalitan nyo lang ang pangalan eh. So what's new? The name itself. Wala lang. Bakit? Trip-trip nyo kasi masama ng pangalan ng pogo? Eh ganun din naman. Malinis sa labas, madumi sa loob. O do'y wala. Kumbaga, yung ibabaw lang na bulok na kamatis ang tinanggal nyo, hindi nyo alam, nandun pa pala sa loob-looban. Di wala rin. Parang minaskara nyo lang yung mistake ninyo. O ngayon, mas lalong mistake ito pag hindi mo napangalanan yung ex-cabinet official. Kasi ang gagawin namin, mini mo. Lahat sila, nung cabinet members nung dating administrasyon, mapo-point out namin. Unfair naman sa iba. Diba? Tama po yung mga ng senador. Kung hindi mo mapalabas yan, then you should be cited in contempt. Kasi nagbitaw ka na eh. Under ka na dyan, nanumpa ka na eh. Diba? O, pakulong ka. Kung matapang ka, hindi ka tulad ni Bato, hindi ka tulad ni Duterte, kung meron mang threat sa buhay mo, sabihin mo na kay Hontiveros para mabigyan ka ng proteksyon. Pero, the public must know who are these or who is this ex-cabinet officials who lobbied for illegal pogos. Eh kung sangkot diyan si Digong, hindi so what? Kasuhan natin, ipatawag siya sa Senado. O di ba? Sasabihin na naman ni Robin, ay wag. Sasabihin ni Bato, ay wag. Malamang mga kababayan, pag yan si Hontiveros pinatawag niya si Digong diyan sa ng pogo, ay ang number 1 dyan na aalma, yung you look wonderful tonight. O eto po mga kababayan, punta na tayo kay Senatora Amy. Kasi lumalabas po yung balita at may confirmation mamaya, iano natin, na mukhang siya po ay dadalhin ng administrasyon ticket. Pero ito namang madramang ali na ito sa balita ng GMA News Online, June 24, ang sabi niya, Amy on joining Admin's 2025 Senate slate. Hindi ko nga alam kung kasama ako. Walang iya talaga tong si Tambalina. Masyado kang madrami manang eh, nakakaasar ka. Kumbaga kung ito alam mo ate ko to. Ha? Kasi masyado lang mabait ang Pangulo, pero pag ako ate ko to, sasabihin ko, you better shut up, bitch. Yung ate ko nga, pinagagalitan mo yun eh. Oh. Eh, ako lang po kasi yung yung makapalang mukha sa magkakapatid. Yung naging independent ang utak, no? Ayoko nung maging norm eh, no? Gusto ko maging independent ako. Ganon din sa mga anak ko. Sige, gawin nyo yan, basta lang as you do it right. If you made a mistake, fix it first. Ganon. Gusto ko sila yung as long as they can fix the problem that them themselves created. So be it. No? Pero kung kinakailangan ng tatulong, ano ma-advise sa'yo, ganun ka eh. They have to learn because you are not here forever. No? Walang forever. Si Ai Chang lang ang may forever. Ano yun? Forever siya sa moon. Ayan, patatawanin ko naman si Ai Chang kasi marami pong problema yan si Ai Chang, no? Sinabi ko nga sa inyo, ang mother niya sabihin ko na Ai Chang para alam nila, pag-pray ka nila, ha? Pati si mother, ha? Na takbo po sa hospital. So,
ipagdasal ulit natin sila, no? Hopefully, mawala ang stress ni Ai Chang. In-stress niya pa kuya niya kasi nasaan na ba yung address nitong mokong na ito? Intindihin yun, Ate Beth M. Joke-joke lang natin yun. Don't worry about it. Para at least kasama sa ating talakayan. Pero si Kai, wag niyong i-joke kasi naniniwala ka agad yan. Uminom ka na ng Yakult, Kai. Uminom ka na. It will give you strength to carry on. Siguro tawa ng tawa itong bata na to. Ako na naman ang nakita ni kuya. Di ba? Ito lang, binabackground ko kayo. Binibigyan ko kayo ng taser. Baka naboboring na kayo dyan. Ano lang sabi ni Manang Aiming Tambalina? Visit ka, Manang. Mamumura ko na naman to si Manang. Wag na, pigilan niyo ako. Pigilan niyo ako. Pigilan niyo ako. Sabi niya, hindi ko nga alam kung kasama ako. Sabi niya. Nakikita ko yung iba't ibang slate. Palagay ko magiging 50 ang kandidato kasi napakarami po namin. May lakas, may PFP, marami eh. Napakarami. Kaya nalilito ako. Pero tingnan natin. Mahaba-haba pa naman ang panahon. Mahaba-haba pa daw. Very lax siya. Very lax. Pessimistic na. Very lax pa siya. Ang tawag dyan, redneck. Ningas ko. Ano ba tawag doon? Yung manyana habit. Oh. Ang politika sa Pilipinas ay laging Sara Duterte. Ha? Ano yun? Oh, ito yung Kai. Ha? Ito yung totoo. Bakit ko nasabing Sara Duterte? Ang politika sa Pilipinas ay laging basketball. Kaya abangan ang last 2 minutes. Brought to you by Tokis ni Pidol. Ito pa, puro quote na lang. Para sa akin, hindi naman komplikado. Ako ay inihalal bilang mambabatas at senador. So kung ano ang trabaho ko, kung kailangan ibunyag ang katotohanan, kung may hindi matutuwa, kung may magagalit, at magtatampo, magtiisan na lang po tayo kasi yan ang trabaho natin at ang aking pananagutan ay sa mamamayang Pilipinong bumoto sa atin. O ayan, tandaan nyo ha. Ibunyag ang katotohanan kasi ayon daw po ang trabaho niya. Matuwa kayo, magalit kayo, wala siyang magagawa. Kasi yan ang minandato ng mga mamayang Pilipino sa kanya. Okay ha? Katotohanan. Ayan. Now, punta tayo dito sa litis. No? Sa GMA News Online. Barbers, pretty sure about Imy's spot on admin's slate for election 2025. O ayan, sigurado na daw po si Representative Ace Barbers. Bakit? Kasi po si Representative Ace Barbers ay kapartido ni Manang Amy Tambalina, Nationalista Party. Oh, sabi niya, in the NP, we are in the process of firming up the alliance between the NP and Partido Federal ng Pilipinas, yung partido ng Pangulo. Kasama si Presidential Sister, si Senator Amy. Kasi she belongs to NP. So, if we're firming up alliances with the PFP, I am pretty sure that if she's an incumbent senator, I'm pretty sure that kasama siya sa slate. Ayun naman pala. Diba? Yun ang sinasabi ni Representative Barbers. Okay? Ito pa. Tinanong siya doon sa sinabi ni Senator Amy nga, yung hindi niya alam kung isasama siya. Ano ang sabi diyan ni Barbers? Unless, hindi ko alam kung ano yun, but my honest opinion is, kasama siya. Kasi nga, isa sa mga matataas na opisyal sa NP, si Representative Ace Barbers. Kaya sinasabi niya, pretty sure, ang ipipild ng NP ay isa si Senator Amy. Kasi nga, siyempre, Presidential Sister, Marcos yan. May isa pa nga silang gustong isama dyan. Si Representative Camille Villar, yung kapatid ni Mark Villar. Kayo na po dyan ang maghusga at magdesisyon. Kahit na isama pa sa admin slate itong dalawa na to, will you vote for them? Particularly si Senator Amy Tambalina Marcos Duterte? Sige nga. Marami po ang
hindi naboboto. Even the Marcos loyalists. No? Marami. Hindi ko po sinasabing lahat. Baka may magkomento na naman na generalize natin. Hindi po. Lilinawin natin. Marami ang disappointed at hindi naboboto kay Manang Amy Tambalina Marcos Duterte. No, because of what she is doing sa administrasyon ng kapatid niya. We did not get any positive opinion from her regarding the administration of his brother. Disappointed sila. Mas kinakampihan niya pa ang mga Duterte. Lalong-lalo na dito po sa pahayag niya. Hindi ko na po papakita yung video. No? Lalo, ayaw ko kayong asarin. No? Ayaw ko kayong asarin. Pero ibibigay ko na lang sa inyo yung title ng video niya. Oh, ayan. Ito. Sa kanyang official FB page, walang may gusto ng digmaan. Tigilan na ang tapang na walang laman. Kasi daw po, sabi diyan, may nakita akong plano ng China, 25 targets. Ayon. Ibig sabihin, natatakot siya base sa video na yan. Kasi daw po, merong 25 targets na nakita niya na ginawa ng China, 25 targets na kung saan karamihan ay mga EDCA sites na pwedeng tirahin daw ng 25 targets ng China at pagsisimulan ng gera. At ang gagamitin daw na pangdigma ng China laban sa atin ay ang hypersonic missile. Hindi po yan ordinaryong missile. That is a hypersonic. It defies the speed of yung velocity, speed of the sound, yung sound barrier na alala nyo. Kung napanood nyo yung movie ni Tom Cruise, yung latest na Top Gun, he is breaking the sound barrier based on his speed. Di ba? Yan yan. Yan, yung missile na yan, hindi po ang takbo niyang ganun. Mahaba yun. Ito, straight. Hypersonic, faster velocity. Yung velocity kasi, yung pag ganyan pa yan, yan wala na eh. Diretso yan. Bilis yan. Hindi ka agad mahahabol yan ng, ng ordinaryong missile. And it can have a payload of nuclear bomb. Yan po yan. So therefore, 25 sites. Eh kung gagamit ng hypersonic with a nuclear bomb, bakit kailangan mo pa tumira ng 25 sites? Di ba sabi ni Duterte, isang nuclear nga lang, wala na tayo, we will be phased out. Di ba? Sa Earth. Di ba? At sabi niya may mga Brahmin. Anong Brahmin? Ano yung Brahmin daw dyan sa Ilocos? Brahmin? Eh sabi ko nga lang kay Aichang, ramen, ikaw dinagdagan mo ng D. Ano ba yun? Anong Brahmin missile? Come on. Walang Brahmin, baka Brahmos. Mamaya ako nasasabihin yung aking opinion dyan. Di ba? Isipin ninyo. At magkakagera daw. Kakagera. Senatora Amy, huwag mo kaming takutin. May utin naman kami. At hindi kayang putulin ang aming utin tulad nung kay Andres Bonifacio. Di ba sabi, aputol uutin, hindi atakbo atulin. O di ba? Tama ba yun, RN2 cents? Ang punto natin, huwag kang magnaratiba ng takot. Huwag kang magnaratiba ng gera. Wala pong may gusto ng gera. Senatora Amy, sa palagay mo, kung maghahagis ng ganyan ang China, palagay mo hindi rin siya hahagisan? Sa palagay mo magwawagi ang China? So ibig sabihin wala tayong kakampi. Eh ang sabi ng US, ironclad. Ano ang sabi ng ating mga friends and allies? They will come to our aid. Sa palagay mo, hindi walang makakatama sa mainland China? Ganon? Huwag mo kaming takutin. Kung ikaw takot at hindi ka naninindigan sa lupang hinirang na wala ka doon sa bandang dulo, ay umalis ka na ng Pilipinas, hindi ka kailangan ng Pilipinas. Doon ka pumunta sa amo mong China. Ang ginagawa po ng senadora ninyo is implanting a seed
of what? Doubt and takot. Nananakot po sila kasi yan ang utos ng China. China will not go to war. Bakit? Kaya ba nilang pakainin unang-una ang mahigit bilyon nilang tao pag nagsimula silang gera? How they will sustain that? Pag ikaw pinagtulungan ka na, ginangap ka, sabi ilang bansa lang ang tutulong sa'yo, baka wala pa. Dahil alam nila. Di ba? Hindi mo pwedeng paghari-harian yung karagatan na yan. Yan na nga lang ginagawa mo eh. Di ba? Sobra ka ng komunista eh. Paano pag talagang walang pumuna sa'yo? Walang kumontra sa'yo? You will do whatever you want. You will build up artificial islands. Baka ang South China Sea hindi na 100% tubig. Baka 10% na lang ang tubig. Di ba? Baka wala na kaming lugar para pangisdaan. Kundi naging island na lahat, artificial island na lahat. You build your military bases there. Di ba? Yun ang hindi pwede namang mangyari. We should have a pre-Indo-Pacific navigation. Walang pwedeng maghari-hari dyan. Unang-una, hindi yan. Wala kang kontrata sa Diyos. Wala kang papel na galing sa Diyos na sa'yo yan. Lahat dyan, meron lang pinag-usapan sa United Nations that you should abide with that one. And you are signatory of that. Even the ratification of that UNCLOS, you sign with that. O ngayon, hindi mo masunod yun? Na isa ka sa mga signatory, ikaw pa ang nag-ratify? Diba? Tapos gumagamit ka ng mga kapwa Pilipino namin, lalong-lalo na tong senadora, na pinakita daw sa kanya yung plano. Imposible. Sino ka para pakitaan ka nung kalabang bansa ng kanilang plano? Pinakita sa'yo yung target? Di kung pinakita pala sa'yo, kung alam na namin yan, di siyempre dedepensahan namin yun. Diba? Ang tanga mo na opensiba ka. Ibinigay mo yung plano mo doon sa kalaban mo, di siyempre, they will depend it in a fortitude yan. Na talagang aanuhin namin na yung missile na patatakbuhin mo hindi na makakarating sa amin o babagsak yan sa dagat. Di ba ang tanga? Sino siya para pakitaan ng ganon? At ano ang role mo sa CCP? Di ba? Sa kanilang gobyerno, anong role mo? As sitting senator of the Philippines? Tapos pakikitaan ka ng ganyan? Di isa kang makapili. Isa kang Judas. 'Di ba? Huwag kang manakot kung ang plano sa iyo ng China ay gamitin ka para takutin ng mga Pilipino, matakot ang presidente dahil kapatid ka ng presidente. I don't think so. Sabi mo nga, hindi ka pinakikinggan ng kapatid mo eh. O 'di ba? Tapos gagamitin mo kami? No way. Hindi kami duwag na katulad ninyo. Hindi kami tuta na katulad ninyo na babahag ang buntot sa mga banyaga. 'Di ba? Ang tindi, kasi nga sa pagdisgusto niya sa Amerikano. Pero hindi niya alam ang kinakampihan niya, mas malala pa sa ugali ng mga Amerikano. Buti nga sa Amerikano, meron kang freedom. Sa China, wala kang freedom, doon ka tumira. Biruin mo, sitting senator ka, pinakitaan ka ng ganyan. Anong role? Para takutin ka, tapos i-relay mo yung takot mo sa amin. Uy, gago, kung takot ka, hindi kami. Diba? Ang mamatay ng dahil sa'yo, ikaw ang mamatay ng dahil sa China? Hindi, buhay ka. Doon ka tumakbo. Huwag mo kaming takutin. Tapos sabi niya, may mga Iron Dome daw. Gago ka pala. Sa Israel lang yung Iron Dome. Gago. Mahal-mahal nun. Kung gusto mong bumili ng Iron Dome, mangingi ka ng pera dun sa nanay mo. Para makabili tayo ng Iron Dome kung mahal mo ang bansang Pilipinas. Diba? Protektahan mo ang bansang Pilipinas. Since nakita mo yan, dapat i-relay mo sa ating AFP. Para maprotektahan yung gustong tirahin ng China. Hindi, tinatakot mo kami. May Brahmin ka ba? Wala kaming Brahmin, may Brahmus kami. Ang meron kami, ramen. Yung inaantay ko kay Chang. Gago no? Ang tindi ng disinformation campaign. Hindi uunahin pa tayong girahin ng China kaysa sa Taiwan? Gago, di ba? Tagal-tagal nilang gusto yung kunin ng Taiwan, no? Hanggang ngayon, hindi pa nila nakukuha. Bakit? Takot din sila eh. Ilan ba ang hypersonic missile nila? Namumblema nga sila sa chip. Di ba? Malay mo, hackable yung chip nung hypersonic. Kung pabalikin sa kanila yon, di yari sila. Yun lang yan eh. Di ba? Yung chip manufacturer galing dito. Pinahinto. Di wala. Kung meron man sila, siguro isa o dalawa. Kung makatama ka, di makatama ka.
pero ikaw ay uulanin. Magkakaroon ng reign of terror. O, di ba? Reign of terror. Hindi rain, ha? Ulan. Chung, 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 chung. Baka gusto mo makita ng Iraq War Part 3. Makita mo, hinahanap mo. Di ba? Maganda dyan kay Aimee, kung sakali man. Tali nyo na yan doon sa Brahmin. Tali nyo sa Brahmin. Papuntang China. O, ito na po, oh. Lucky Me pala yung Brahmin niya. Putang ina. Ini-endorse pala ang Lucky Me, hindi yun. Sarap-sarap kayo ng Lucky Me kalamansi, no? O, ano po sagot dyan ni AFP Chief of Staff? O, tingnan mo to, ha. Panorin mo to. Kupal na tambalina. Gago ka. Imbis na tumulong ka, no, sa pagpapayapa ng tensyon at payapain mo, pakalmahin mo, isiguradad mo ang damdamin ng kapwa mo Pilipino. Ang ginagawa mo, nagsusuka, nagkakalat ka ng takot. O ito po, sa UNTV, interview kay AFP Chief Browner, no? O, 2 minutes and something po ito. UNTV, maraming salamat po. Shout out. Hindi naman po kailangan magpanik, no? Dahil sa ngayon po ay ang masasabi po natin is that we are still in control of the situation. Hindi po magkakagera. Don't panic. Ito ang payo sa publiko ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. kaugnay sa iba't ibang nangyayari na may kaugnayan sa seguridad sa bansa. Tiniyak ni General Browner na kontrolado nila ang sitwasyon sa bansa. Ginagamit po natin lahat ng instruments of national power. Hindi lamang po kasi military ang instrument of national power natin. We have economic, information, and diplomacy. Pinabulaanan din niya ang mga kumakalat na post o mga mensahe tungkol sa mga kaguluhan maging ang presensya umano ng maraming mga tangke at sundalo sa ilang lugar sa bansa. Wala aniyang magiging magandang dulot ang giyera para sa bansa maging sa bansang sasakop sa atin. Ayaw po natin magkagera kasi talo po tayong lahat, no? Tayong mga Pilipino, so sino man yung sasakop sa atin or gustong sumakop sa atin, talo rin sila, no? Dahil wala pong mananalo sa gera. Kasabay nito ang pagdami ng fake news na kumakalat. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, layo nito ay sirain ng tiwala ng publiko sa kasalukuyang administrasyon. The Armed Forces of the Philippines has observed an alarming surge in disinformation campaigns aimed at eroding the public's trust in our institution and the government. Kaya payo nila na sumangguni sa mga lehitimong mapagkukunan ng impormasyon gaya na lang ng AFP. Handa naman sila na magbigay ng tamang impormasyon nang maiwasan ang panik na dala ng fake news sa mga tao. We call on every Filipino to join us in this endeavor, fostering a spirit of solidarity and resilience against those who wish to weaken our resolve. Payo nila sa publiko na maging matalino at alerto sa mga nababasa o nakikitang mga impormasyon. Siniguro rin ng AFP na sa kanilang hanay ay patuloy ang kanilang pagsisikap sa pagpapaigting ng kanilang mga kakayahan upang ipagtanggol ang bansa laban sa anumang banta. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. O ayan po, mga kababayan, ang sagot ng AFP, no? Ayon kay AFP Chief of Staff Browner na they are in control, mahinahon, at walang gera. Sinong paniniwalaan nyo? Si AFP Chief o si Tambalina? Itong military, they are on the ground. They have this intelligence report gathering. O si Tambalina, anong gathering niya? Nakikichaw-chaw lang yan. Baka naman, tandaan ninyo, ha? Tatanong lang. Senator Aimee, ikaw ba ay isa sa Manchurian candidate ng China? Alam ba yan sa kasakali ng iyong partido? Tatanong lang. Kasi what you are doing right now, you are not helping. Ano ang panawagan ng AFP spokesperson? Maging mahinahon, mapagmatsyag. Ikaw, Aimee Marcos, what you are doing? You, as incumbent sitting senator, na dapat
ang loyalty mo na sa bansa, na sa konstitusyon, ang ginagawa mo, you are installing fear, propagating false narrative. No? Sabi mo, nakita mo yung 25 sites. Paano mo nakita? Sino nagpakita sa'yo? Yan ba ay inireport mo sa ating National Security Council, sa ating AFP? I don't think so. Kayo mga kababayan, sinong paniniwalaan nyo? Dapat pa bang ibalik na senator yan, si Amy Marcos? The way she propagate malicious information, the way na pinoprotektahan niya ang interest ng China, hindi ang interest ng bansang Pilipinas, because she is installing, propagating fear and malicious informations to us. Ngayon, marami silang na loloko dyan. O diba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.